nakapag-check out na tayo. Yun yung luggage. Babalikan namin. Madali siya. Sandali lang. Ito yung itsura niya. Ayan, napakatahimik. But it's a nice neighborhood. Say hi! Good morning, Mamshies! We're here at the West End Mall. So, katapat lang to nung Airbnb namin. Nakapag-check out na tayo. And, dinrap lang naman yung luggage namin. Dito sa mall, meron silang parang locker room na parang €1 per hour per bag. So, pwede na, diba? So, papalipas lang tayo ng oras kasi 4 PM pa yung train natin going to Vienna. Ay! Okay. So, yun. Papalipas lang tayo ng oras and maya-maya siguro punta tayo ng Great Market Hall. Tignan natin if makakabili tayo ng mga souvenir. So, now, nagsisnacks lang kami. And then, maya-maya tignan natin if matutuloy tayo. Sa Great Market Hall. Ayan, sure namin na dati. Sorry Haggard na kami. Hindi na tayo mukhang turista. Ex ko na. Okay. So yan, magtitingin-tingin tayo ng mga souvenir dito. Oh, marami dito mga meat, no? Mga sausage, ganyan, bacon, ham. Yan siya. Dito talaga maganda mamalengke. Ayan siya. Meron din siya sa taas. Tapos na tayo sa Great Market Hall. Babalik na ulit tayo doon sa West End Mall. Bili lang tayo ng tinapay dito sa, sa may metro station nila. Bago naman
kami umalis. Parang mas madali pa kaysa sa Dubai. Hi Mamshies! Welcome back to our vlog. So right now, nandito na tayo sa train papunta sa Vienna. So parang mga naka 1 hour na rin tayo sa travel. So ang total travel time natin is almost 3 hours. Parang 2 hours and 50 minutes. Parang ganon. So ilang stops ba siya? Parang mga 5 stops yata mula sa pinanggalingan natin sa Budapest going to Vienna. So, 4 pala, 4 stops, sabi dito sa application sa OBB. So, ang sinakyan natin is yung Railjet Express 68. So, dito tayo sa may parang family area nila para okay lang kahit may bata na mag-ingay-ingay. And so far, maraming empty na seats pero better na rin na mag-reserve kayo ng seat nyo para at least secured yung upuan ninyo. So, yan. Mga 1 hour pa, then makakarating na tayo ng Vienna. Say hi. Hi. And say hello. Hello. We are here in Vienna. Hello. Good morning. Say good morning. Oh. Okay, so now we are finally here at the Hofburg Palace. So, ang Hofburg Palace is a huge complex that served as a home of the Habsburg dynasty for more than 600 years. And today, it's one of the most important landmarks in Austria. Inside the palace complex, merong museums, courtyards, chapels, and imperial apartments. And ang first impression ko here is that it's very elegant, very regal, and historical. And isa nga pala sa i-visit natin na place dito is yung CC Museum. So, nakapag-book tayo ng ticket. Ganda dito. Pakita ko sa inyo. Diba? Wow. Wow, talaga. Sayang may construction lang sa likod pero still, ang ganda pa din. Si Wax, tsaka si Daddy. Tapos may mga horse carriage kanina na dumadaan dito. Ayan. Ay, may pupu pa. Ayan, doon. So, punta tayo dito. Mag-picture tayo.
Okay, so nandito na tayo sa entrance ng Sisi Museum. So the ticket price is 20 euros per person. Total of 40 euros kaming dalawa ni Daddy. And SeaWax free pa naman siya. And merong time limit nga pala yung pagpasok sa museum. So we booked 12 o'clock entrance. So kailangan 12 to 12:15 nakapasok ka na sa loob ng museum. Otherwise, hindi na nila i-honor yung ticket ninyo. Okay, so now we are inside Sisi Museum. So, pagpasok niyo here, bibigyan nila kayo ng audio guide. So, parang isa siyang maliit na phone and then pwede kayong maglagay ng earphone para for every sections na i-visit ninyo, pwede nyong pakinggan yung mga story behind it. Itong museum na to is dedicated to Empress Elizabeth of Austria, or most commonly known as Sisi. So here, we will see a glimpse of her personal life. Makikita natin dito yung mga personal belongings niya, yung mga damit niya, journals, even yung mga accessories niya and perfumes naka-display dito. If you want to know more about the story of Sisi, meron siyang series ngayon sa Netflix. It's called The Empress. Ayan, so itong nakikita nyo, that is actually her corset. So, ganyan kaliit ang bewang ng tita ninyo. So, sabi nila, si Sisi daw, she's a very private person. But of course, being a public figure, it's very difficult for her to hide from the public eye. So, madalas, nagsusulat na lang siya ng mga journals niya about her thoughts, about her feelings. So, yun yung parang nagiging pinaka-outlet niya. So, ito yung mga sample letters niya and sample journals niya. Ito naman yung pinaka-luxurious na carriage niya. So, talagang made especially for her. Parang katumbas nito yung mga celebrity vans today. Ito namang nakikita niyo now is her medicine box. So, lagi niya itong dinadala every time na nagta-travel siya. Unfortunately, si Sisi was actually assassinated in 1898. So, etong rose na to was the rose na nilagay sa coffin niya. So, it's amazing na na-preserve nila. Ngayon naman, i-tour natin yung Imperial Apartments. So, makikita natin dito yung mga iba't ibang kwarto sa loob ng palace nila. Like yung mga holding area, yung mga dining rooms, even yung bedrooms nila. Okay, etong nakikita nyo now is yung holding area nila kung saan nag-aantay yung mga guests before sila papasukin sa loob. Ito yung ina-explain ko sa inyo kanina na audio guide. So, bawat sections may nakalagay na number. Then, ilalagay nyo lang, i-input nyo lang yung number here. Then, papakinggan nyo yung story behind it, yung explanation. Ito daw yung conference room ni Emperor Franz Joseph.
So, yon yung pinto doon kung saan may nakatayong parang statue, yun yung connecting room going to his bedroom. So, pag ready na siya to meet his constituents, mag-shortcut lang siya dyan. Ito naman yung parang office ni Emperor Franz Joseph. So, yan yung mga fireplace niya, yung table niya. So, this served as his office. So, on the wall here, makikita ninyo yung very famous painting ni Empress Elizabeth or ni Sisi. Ito, yan. Yung nakatalikod siya. And this is their dining room. So, dito nila ginagather yung guests nila for dinner or for meetings. So, just look how elegant the setup is. Look at the utensils, paano sinet up yung table. It kind of reminds me of Titanic. Ayan, so andito naman tayo sa bedroom and drawing room ni Sisi. So, super ganda ng bedroom niya and super laki. Just imagine. Parang sinlaki na to ng flat namin, buong bahay na namin. So, yan. Tingnan niyo yung fireplace niya. And even yung mga couch niya. Super ganda. Hindi ko alam bakit single lang yung bed niya. It's complicated. Huwag na nating alamin. And one of the amazing facts about Sisi is that she is very athletic, she is very health conscious, and she really takes care of her body. So eto, makikita nyo yung mga equipment niya na ginagamit niya pag nag-workout siya. We are here at Bugarten. Not sure if I'm pronouncing it properly, pero I'm just reading it as it is. Yan. So this is the park just across the Hofburg Palace. Parang 5 minutes walk lang siya, and look how beautiful. Wow! Sobrang chill. As in, tignan niyo yung mga people, nagre-relax lang sila dito. Kaupo lang sila sa grass. And ito naman. I'm not sure kung ano tong building na to, pero parang lahat ng corner may ganito, no? Ito muna tayo. Chill muna tayo. Kasi naiinip na rin si Wax. Ha? Parang nakabili dun. Oo, meron nga dun sa tawiran.
Vienna sausage. Charot. Yan. So, nandito lang kami sa park and kakain lang tayo ng ating lunch. Sandwich and coffee. Ganda yung weather today, no? Kanina maulan siya nung early morning. Tapos, nung pagkaalis namin ng bahay, medyo maambon-ambon lang. Pero now, okay na. May araw na dito sa park. So, yan. Kain lang kami ng aming lunch. And pahinga lang din dito sa park. Huh? Wow, yummy! Ano ba to? Tourist attraction or streets lang? Ha? Streets lang ba to? Normal na streets lang to sa kanila. Wala to sa Cecilia Apostol. Grabe, no? Kung contractor tayo, makakapag-shopping tayo dito. Ha? Kung contractor tayo, makakapag-shopping tayo dito. Kaliwat kanan eh, Chanel, Louis Vuitton, Longchamp, mga Dior, YSL, grabe. Pang ano lang kami, day to day. Ayan o, tingnan nyo. Napakaganda. So beautiful. Gets mo na si Kai. Gets ko na si Kite. Heist. Si Frenny kasi. Daddy, say hi. Anong masasabi mo sa Vienna? I think I belong here. You belong here. I think kayo na lang babalik. Paano ba maging citizen daw? This is St. Stephen Cathedral. I think Viennese talaga. Viennese. Picture naman. Wait lang. Super ganda niya, guys. Super ganda. As in, iba. Hindi mabigyan ng justice ng camera. Iba yung details niya.
cat daddy. Schnitzel. Dun sila si Kat. Yung baboy na ay sa pram. Meron tayong dadaanan na masikip na escape. Saan na tayo? Galing ba? Parang galing. Bali guys, madali lang naman. Much busier version lang siya ng Budapest. Bali, pupunta tayo ngayon sa U1 and U3. Okay guys, pipindutin mo lang to. Siyempre, paunahin natin yung mga matatanda. Pero last time kasi nung nandito ako, parang apat yung lift na to eh. Ngayon, 3 na lang. Hi guys! Gonna ride the train, Max? Max? Train is here. Let's go dito. We are here sa neighborhood ng aming Airbnb. Hindi ko na napakita kanina, sumakay kami ng train. So, mga 8 stops siya mula doon sa train station sa may St. Stephen Cathedral. So, ayan. Walk lang tayo mga 10 minutes. Then, before tayo umuwi, daan muna tayo doon sa isang parang maliit na resto dito. Kakain na rin tayo ng dinner. Ayan o. May tram lang mismo sa tapat ng mga buildings dito, which is good. Ito, daddy, oh. May mga shops din dito. Etong part na to medyo lively. Bakit? Naabutan yung train. Ay, yung train, hinahabol mo. Ito rin pala eh. What if dito na lang? What if dito na lang? Kasama na sila. Ay, hindi, mahal. Magkano ba dun? Less than ano. Less than 10? Ito, tingnan mo. Ito yung menu. Feeling ko mahal. Mahal siya? Hi, Mom She's! Nandito tayo ngayon sa isang restaurant malapit lang sa Airbnb namin. Mga, ano ko, 15 minutes walk yata mula sa apartment namin. Medyo malayo, pero ito na kasing mahanap namin na open na kainan. Ewan ko, sobrang aga nilang nagsasara dito. Parang ano pa lang, it's only 7 o'clock. Pero karamihan ng mga establishments dito sarado na. So, ito yung nahanap namin na malapit na kainan. And, ang ganda dito. Medyo, ano siya, very cozy. Yung si Daddy, tsaka si Wax. Yan. Ganito siya dito. Very nice. Yan siya. Kami na lang yung tao. Tsaka may isang table dito. So, wait lang namin yung food and pakita ko sa inyo dito. Ano nga itong in-order ko? Ano siya? Grilled na pork, no? With potatoes and salad. Si Daddy naman ay pork schnitzel. Yeah. Ni Daddy.
Try natin. Ako Tip naman ng lalagyan. Chef? Baka mainit, ha? Ano ito, butter? Ah, butter. Mm. Yan, Daddy. Ano masasabi mo sa food mo? Anong